Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon ng programang Break Time. RH Break Time! Sa ngalan ho nila kay Mayor Deo Macalma. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Simayan. Ako naman, Thea Petro Corpus. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time! Sa ating pong headlines. Halos 2 pisong rollback sa presyo ng petrolyo kasado bukas. Pastor Kibuloy pinasusurrender para matapos na ang standoff sa Kingdom of Jesus Christ. RH 3 miyembro daw po ng Kingdom of Jesus Christ inaresto sa pananakit ng 6 na pulis sa Davao. Sheila Guo nasa kustodiya ng Senado, Cassandra Ong nasa Kamara na. RH Break Time! Resupply mission sa Escoda Shoal na udlot sa pambabraso na naman ng China Coast Guard. Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. nagtesting ng flares ng FA-50 fighter jets. 2 bagong tinamaan ng sakit na MPOX sa NCR, kinumpirma ng DOH. Unsung heroes tulad ng mga guro at health workers kinilala ngayong National Heroes Day. RH Break Time! Malawakang blood donation drive ikinasa ng Philippine Red Cross ngayong araw. Mga premyo at benepisyo ng Pinoy Olympians tiniyak ng BIR na exempted Yun! sa buwis. Sana all! RH Break Time! Sa ating pong mga balita, good news muna sa mga motorista. May malaking rollback sa presyo ng petrolyo bukas August 27. Ayon po sa Department of Energy, nasa 1.90 ang bawas po sa bawat litro ng diesel. Habang nasa 1.15 naman ang bawat litrong kabawasan sa gasolina. Samantalang babawasan din daw po ng 1.85 ang bawat litro ng kerosene. Ang mga pagbabagong ito daw po sa presyo ng petroleum products ay nakadepende nga po sa galawan ng presyuhan ng mga petroleum products sa world market. Samantala, kakasuhan ng Police Regional Office 11 sa Davao ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa pananakit at ang news arm ng KOJC na SMNI News Channel. Ito'y sa gitna pa rin ang magsisilbi ng arrest warrant ng kapulisan laban sa religious leader at puganteng si Pastor Apollo Kibuloy na sa kanyang compound sa Davao City. Ayon kay PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, hinuli nila ang 3 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa pananakit sa mga pulis. Sa kabuuan, umabot na sa 6 nilang kasamahan ang nasaktan dahil sa ginawa o ginagawa ng mga miyembro ng KOJC. Ito ang pahayag ni De La Rey. Samantala, maging sa device namin na yung life detector device na meron po talagang heartbeat underground. Ilan pong heartbeat yung na... Samantala, Dali lang, oo, mamaya balikan na lang natin yan. Oo.
Maging ang SMNI News Channel ay kakasuhan ng Davao Police dahil sa pagpapakalat umano nito ng fake news sa mga nangyayari sa standoff nila sa mga taga-suporta ni Kibuloy. Narito si Dela Rey. Magsalamin ka, Het. Ano ba yan, Het? Pakitulungan nyo naman si Het. Samantala, Sandali lang. ayan na. Ayan na. Ito na. Okay. Ayan na ba, Het? Pakinggan natin si Dela Rey. Sa device na ginamit namin na yung Sandali. light detector device. Detector na device talagang yun. heartbeat underground. No, sige, tiwala naman ng mga pulis na hindi pa nakalalabas ng kanyang compound si Kibuloy, kaya pinalibutan na ito ng mga otoridad. Hoy, mamaya, baka meron tayong update, ano ha? Okay na ba? Awampay? Pero positive ba yung ano? Alin? Na disperse na yung mga KOJC sa Davao? Mga members? Ha? Yun, positive na pala yun eh. Ayun, so tinanggal na ba yung ano? Tinanggal na ba Mga yung... barikada? Si ano, i-check natin uli. June? Pakitawagan nga si Edniel Parosa. Baka makuha natin ang update mula sa Philippine National Police sa Campo Crame. RH Break Time! Samantala naman, pinag-aaralan po ng Philippine National Police ang iba pang kaso laban sa Kingdom of Jesus Christ kasunod po ng raid ng mga otoridad sa compound nito sa Davao. Ito po ang sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil matapos madiskubre ng mga pulis ang umunoy mga biktima ng human trafficking na naipit sa loob nito. Kahapon isang lalaki at isang babaeng sinasabing hindi makalabas sa compound nang ma-recruit ang na-rescue ng Davao Regional Police Office. Ayon po kay General Marbil, pinasisilip niya kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III kung mas marami pa ang may kaparehong kaso sa may 30 ektaryang lugar. Nanawagan din po ang hepe ng PNP sa mga posibleng biktima na samantalahin ang implementasyon ng arrest warrant at i-report ang kanilang sumbong. Samantala, kailangang harapin ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang lahat ng kaso laban sa kanya. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ipatatawag pa rin sa Senado ang puganteng pastor oras na mahuli ito ng mga otoridad. Bukod dito, hindi rin anyang mangyayari ang standoff sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kung sumuko na si Kibuloy. Narito ang pahayag ng senadora. Talagang lumalabag pa rin si Apollo Kibuloy sa obligasyon niya sa ilalim ng mga warrants of arrest, unang-una mula sa Senado at yung obligasyon niyang humarap sa mga korte dyan mismo sa Davao at dito sa NCR na iniimbestiga siya sa mga kasong mabibigat. RH Break Time! Samantala naman, kinundina ni na Senadora Amy Marcos at Senador Christopher Bongo ang marahas na raid sa compound ng KOJC sa Davao City. Ayon po kay Senadora Amy, hindi raw makatarungan ng deployment ng 2,000 pulis sa compound dahil naman sa takot na idinulot nito sa mga miyembro nito. Tinawag namang overkill ni Senador Bongo ang operasyon sa KOJC compound. Kasunod po ng report na meron ng namatay. Nanawagan po si Senador Bongo ng professionalism at accountability sa nangyaring operasyon. Naintindihan naman niya ang law enforcement operation, ngunit hindi kailangan ng sobra-sobrang puwersa at may mga namatay pat nasaktan. Isinilbi ng PNP ang warrant of arrest sa puganting leader na si Pastor Apollo Kibuloy na wanted po sa mga kasong child and sexual abuse, human trafficking at iba pa. Sa panig naman ni Senadora Risa Hontiveros, wala niyang ibang pinakamagandang dapat gawin ni Pastor Kibuloy kundi siya ay sumurrender na at harapin na ang kanyang mga kaso.
Samantala, na-detect ng Philippine National Police ang heartbeat sa ilalim ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City gamit ang isang radar. Ayon kay PRO 11 spokesperson Police Major Catherine Dela Rey, hindi lamang isang heartbeat ang kanilang natuklasan. Ito ang pahayag ni Dela Rey. Confirm talaga dun sa device na ginamit namin na yung life detector device na meron po talagang heartbeats underground. Ilan pong heartbeat yung na-detect ninyo? Ilang po isang tao na detect namin. Kaya naniniwala po talaga kami na nasa loob po talaga si Kibuloy at yung mga kasamahan niya po. Sa ngayon ay patuloy ang paghahanap sa lagusan ng umano'y tunnel patungo sa pinagtataguan ni Kibuloy. Samantala, ito na tayo. Meron tayong update mula po sa Davao. Flash Report! Flash Report! Na-disperse na ho yung, tama ba? Tinanggal na yung barrier doon, yung barikada. Ating alamin sa report ni Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun! Yes, magandang hapon. Kinumpirma nga ni Police Major Catherine Dela Rey Go ahead. ang nasabing pag-dispersal. Yes, ang nasabing pag-dispersal sa nasabing nagbarikada doon sa itong harap ng gate ng Kingdom of Jesus Christ na mga member. At sinabi niya na naging matiwasay ang pag-dispersal dahil walang mga resistance at pinatupad din nila ang maximum of tolerance. Sinasabing itong tinatawag na pag-dispersal, sinasabing mga member ng itong Kingdom of Jesus Christ. Tapos hindi pa natatanggal yung mga nilagay ng mga heavy equipment, mga sasakyan, yung mga tao, matiwasan ng dispersal. Sandali, Jun, linawin natin. Yung mga nakaharang pang mga sasakyan doon, nandoon pa ba? Nakaharang pa rin? Yes, kasi malaki yun. Tapos, pero dahan-dahan lang pinatatanggal kasi kailangan talaga ng concrete nun. Oo. Pero yung mga tao, matiwasay naman, wala naman silang kasi pinatupad nila yung maximum tolerance. Pero pag nalaban, uhulihin talaga. Pero naging matiwasay. Sabi ni Police Major Catherine Dela Rey natin, kausap natin ngayon. So, nagkaroon ng magandang resulta yung negosasyon, kaya't voluntarily ay nag-self-disperse yung mga miyembro ng KOJC sa lugar. Yes. Walang naging resistance sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon ang tanong, anong sunod na mangyayari ngayon? Anong susunod na hakbang? Oo. Yes, yun nga, gusto na matanggal na rin yung masasakyan para madaanan na. Sabi ni Police Major Catherine Dela Rey. Pero hindi pa sila, nandiyan pa rin yung mga tropa para magbantay sa nasabing area o sa labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Yung mga heavy equipment, yung mga malalaking mga crane, nandiyan pa rin? Yung dalawang crane, nandun pa rin. Oo. At saka yung isang truck, at saka yung mga sasakyan at yung isang fire truck. Pero yung mga tao, na-disperse na talaga. So, dapat alisin na yung mga heavy equipment. Oo. Yun ay next. Dapat alisin na yung mga crane. Kasi talagang hindi makakadaan yung mga sasakyan. Oo, hindi makakadaan talaga. Kahit na mag-disperse yung mga tao, hindi pa rin makapasok yung mga pulis. Oo. Saka naman, kanina kasi mga 100 mahigit lang yung mga yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi yun nga, siyempre sa pagod din, mabuti yung mga pulis, may nagpapalit-palit lang sila. Pero yung mga member ng KOJC is walang palitan. Hanggang napagod na lang, parang ganyan. Parang gano'n lang siguro kasi yung tanghali, yung wala lang itong marinig na yung sagutan ng salita, pinapatugtog na lang yung mga worship song na lang para medyo kumbaga, yun ang habang sa gitna sa kalsada kanina tanghali. So ngayon, expected natin papasukin ulit ng mga pulis matapos na matanggal itong mga nakaharang ng mga heavy equipment? Pero kahit sa gabi, kayo ng umaga, kahit na may barikada, pero yung operation sa loob, tuloy-tuloy pa rin ang operation sa loob ng compound ng KOJC. Yun nga ang sana Sabi ni Atty. Torion, nakausap na interview kayo ng tanghali na gusto nilang itong
alisin yung mga harang sa daan, basta i-pull out yung mga pulis doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na compound. Kasi kung na-disturbo yung mga tao, mga commuters dito sa labas, na-disturbo rin ang mga membro ng KOJC sa loob ng compound sa presensya ng mga pulis. Yun ang gusto sana na maalis ma-pull out na. Pero yung mga pulis na nasa loob pa rin ng compound, nandun pa rin sila ngayon? Nandun pa rin, pati kahit sa labas, nandun pa rin yung mga presensya ng mga pulis. Nasana si Pastor Kibuloy? Yan ang hinahanap ngayon kung saan yung pinto ng sinasabing tunnel. Yun nga hinahanap pa nila. Kasi ginamitan na rin ng heartbeat sensor Oo. Ha? At may nakita. Yes, meron daw pumipintig ng mga puso. Hindi lang isang heartbeat sa actually hiniram ilang puso ba yun, ilang pumipintig na puso ba yung na-detect nila? Ilang pintig ang narinig? Wala namang sinabi na particular ng ilan pero marami. Sabi ni Police Major Catherine de la Ley. Kung saan sandali lang Jun, kung saan may mas malakas na pintig ng puso, ano doon yun? Di ba? Yun, Pero nung kagabi, sabi ni Police Brigadier General Torre, may mga mga sightings na talaga na doon, kumbaga may mga area na siya na tinutumbok. Pero yun na lang, hindi pa na makita yung pintuan. So ano ngayon ang declaration ng PNP? Within today ba maaring lumabas na o makuha na si Pastor Kibuloy? As long as daw dapat ngayong araw kasi bukas kasi may pasok na. O nga, baka compound ng Kingdom of Jesus Christ. Bahagi yung Jose Maria College may pasok na, pero bago lang kanina lang nag-declare ng online class na ang mga estudyante sa Jose Maria College. Online class na sila hanggang Biyernes. Yung Jose Maria College ay bahagi ng Kingdom of Jesus Christ compound. Yes, yes. Sa loob ng compound talaga yung Jose Maria College. Ayun. Yung mga na-aresto ng mga KOJC members, nakakulong na sila ngayon, June? Yes, yung kagabi, yung nagkaroon ng kaguluhan, yung nga, obstruction of justice, yun nga, tapos 5 yung nadala sa hospital na pulis, at yung isa naman dinadala. Kumusta na yung mga pulis na nasugatan? Okay, hindi naman siyadong malala dahil sa kumbaga, napalo na tinamaan ng upuan, nagkatapunan kagabi. Hindi kasi makaganti yung mga pulis kasi naman, maximum tolerance yun. Yan ang tungkuling ginagampanan ng mga pulis. Kahit na binabato ka na ng bote o kay hinahampas ka na, hindi ka pwedeng lumaban. Correct. Hindi ka pwedeng basa-basa gumanti. Tinatawag ng civilian itong CDM. Yan. Yan ang na walang mga armas, batuta lang. So, John, ang inaasahan natin within today, matanggal na itong mga heavy equipment at mga sasakyan. Maging maayos na yung paghalughog sa loob. Yes. Wala nang resistance. Yes, babantayan natin babantayan natin hanggang gabi niya. Baka may resulta na mamayang gabi. Yan ang sabi nila. Na talagang gusto na matapos na rin kasi apektado yung mga estudyante sa Jose Maria College at saka yung mga commuters din sa yung mga media ba pwedeng pumasok sa loob? Yan ang mahirap hindi kami pinapasok. Hanggang nakakasama pa. Hindi kami pinapasok talaga. At saka ang masakit pa nito, tinatawag yung mga Davao media na mga bias daw kami. Ganon? Kaya nga, pag nagbabalita ka ng totoong nangyayari, bias? Yes, yun nga mahirap. Nung Sabado pa talaga, pag simula namin, yung lumabas kasi yung 5 ang namatay. Kinumpir namin, isa lang talagang namatay. Tapos, kaya na-interview namin siya Tunitorion. Kinumpirma niya may isang namatay, 16 ang nasugatan. Saka yung namatay yata, na heart attack ba yun? Hindi naman talaga directly nasaktan sa pagpasok sa loob ng mga pulis? Matagal din kasi tinawag yung ambulansya. Tapos yun nga, pagdating sa SPMC, din na arrival na. At saka, yung nakita rin kasi namin yung sa labas kasi ng sa labas ng itong gate, may hinamatay na babae. Dumating yung ambulansya. Pagdating ng ambulansya, sabi naman yung lalaki na member din ng Kingdom Jesus Christ na wag na kasi wala kaming tiwala sa niya.
Maya-maya, tinayo nila yung babae, tapos nasa giliran na lang pinapahinga. Yun nga na eh. Ay, sus. In total, ilang oras na yung nangyayaring Oo nga, yung stand-off na yan. stand-off? Matagal-tagal na. Nagsimula ng alas 3 ng madaling araw nung Sabado. Yung Sabado madaling araw hanggang ngayon. Oo. So, Yes, more than ngayon. 48 hours na. Pero kahit paano, yung human barricade wala na. Ang nakabarikada, mga metal. Sasakyan. Mga sasakyan. Napagod na yung mga tao. Yung sasakyan na lang hindi tinanggal. Yes, totoo yan. Sila pagkainit talaga kayo na. O, basta ingat kayo dyan, Jun, ha? Maximum tolerance, ha? Yes. Oo. Salamat, Jun. Salamat din. Yes. Anytime kung mayroon kayong update, bato lang. Thank you. Dyan. Ito si John Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Soter, mula po dyan sa Action Radio. Ma-action talaga, no? Action! Ma-action! Dyan sa KOJC sa Davao. RH Break Time. Ay. More than anything, nakakaaway mga tao. Yes, so actually yun. Hindi lang yung basta sa abala, kundi mismo yung pangangatawan nila. Lahat nakaka-apektado dyan, mga pulis, mga miyembro ng KOJC, mga basta civilian tao, sa kay paligid. civilian ka dyan, kay miyembro, kay non-member. Pati mga heavy police, equipment na abala din. O kasi, ba't nakokontrata ba dapat yan sa iba pang projects? Ay, malay mo, di ba? Biglang hinugot sa Ay, so sa... Kanina ba yun? Sana matapos na. Kanina ba nakakontrata baka yung... sa ewan mo, baka KOJC rin yun. Yung mga sasakyan marami, no? Oo. Kanino yun? Kanila din. Kanila. Sana matapos na. Yes. At saka tama naman yung mga panawagan na dapat lumantad na si Pastor Kibuloy para wag nang tumagal pa. Yeah. At harapin na kung ano yung naging problema. No, habang tumatagal kasi maraming naabala eh. Naabala. Nasasaktan na yan. Saka yung emotional trauma. Yung stress niyan. Oo, di ba? Yung well-being ng bawat taong involved dyan ay nakakompromiso. Correct ka dyan, Miss Thea. Naku naman, oo. RH Break Time. Okay, sabay pa rin po si Papang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Ngayon pong National Heroes Day. Baka nakalimutan po ninyo kaya holiday. Dahil po sa National Heroes Day, wag din po natin kalilimutan yung pong mga bayani ho natin na bayaning buhay. Tama. Yung mga bayaning buhay. At nagbuwis ng buhay. Yun, mga nagbuwis ng buhay. Maganda ng rhyme mo ngayon. Talagang makatang-makatang dating. Nagpapasikat sa anak eh. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:33 ng hapon. Mga kaibigan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Ito po si Ray Sibayan. Ako naman, Thea Pecho Carpuz. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At ngayon, balik po tayo sa ating mga balita. RH Break Time. Update muna tayo mula sa Campo Crame. Ang PNP daw po ay malapit-lapit na. Konti na lang. Gaano na ba ang kalapit? Ilang metro na ba ang kanilang lapit? Malapit na raw matumbok ang bunker na pinaniwala ang pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa underground to, di ba? Sa KOJC compound. Nasa compound. Wow. Ang laki kasi ng compound no? May mga bunker pala doon sa ilalim. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Laki Ray at Miss Thea, positibo ang Philippine National Police na malapit nang matumbok ang underground bunker kung saan pinaniniwalaang nagtatago si Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa akusado. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pardo, tagapagsalita ng PNP nga, nakatutok na lamang sa isang lokasyon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound ang isinasagawang pagsuyod ng Davao Regional Police Office. Tiniyak umano ni Pro 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na malapit nang makita ng otoridad at entrance sa bunker kung saan na-detect ang tibok ng puso ng ilang individual. Sa Pulong Balitaan sa Campo Crame ngayong araw, sinabi ni Pardo na nahagip sa radar ang naturang heartbeat sa lalim na 20 to 30 meters. Pakinggan natin si Colonel Fajardo.
So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na natin matumbok kung sino itong nasasaga po nitong penetrating radar po natin. Samantala, hawak din umano kay Ray at Mistea ng PNP ang ilang ebidensyang magpapakitang gawa-gawa lamang ng KOJC ang ilang insidente ng pagkakasugat ng kanilang hanay dahil sa pagsilbi ng warrant of arrest sa mga akusado. Sabi ni Fajardo, nakunan sa video ang sadyang pananakit ng ilang KOJC members sa kanilang sarili para maipakitang umano ang abuso ng mga pulis. Pero ito ay daraan pa umano sa kaukulang verifikasyon. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. Sa pinakahuling bilang ng PNP Ray at Mistea, may hindi bababa sa 7 pulis na nasaktan o nasugatan dahil sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula pa noong Sabado. Pero hindi pa kasama dyan itong pinakahuling enkwentro o tensyon ng pwersahin ng i-disperse ng PNP Davao ang barricade o barikada ng KOJC malapit sa Davao International Airport. Pero ano na raw, Edniel? Tama ba yun? Na-confirm ba ng PNP na parang nag-self-disperse yung human barricade? Nawala na. Come again, Ray? Na sinasabi, na-confirm ba ng PNP na nag-self-disperse yung human barricade? Walang self-dispersal na nangyari. Wala. Dahil ang nangyari kay Ray ay nagbigay ng ultimatum o babala itong PNP. Davao PNP na kapag hindi pa itinigil o inalis itong barikada, pwersahan silang aalisin. Pero sa report kay Ray, tatlong beses nag-warning ang Davao Police. At ito nga yung dahilan kung bakit pwersahan ng inalis. Pero kung yung eksaktong pangyayari doon sa ground ay ang alam natin na ongoing pa yan. Kasi malalaki yun may heavy equipment doon. Yun yung natira. Pero yung mga tao umalis na daw, nag-uwian na or nagpahinga. Parang ang lumalabas doon sa mga videos may girian pa rin na nangyari. So hindi natin masabi kung iyon ay self-dispersal na matatawag. Pero ano pa rin, ando doon pa rin yung babala ng PNP 11 na persahang dispersal ang gagawin. Parang nangyari na, Ray. Talagang pinersa. So ginawa na yon kanina. Doon sa report nga ni Jun, nawala na yung human barricade. So ang natitira na lang yung heavy equipment. Parang gano'n, Ray. Dahil kailangan ngang mahatak yan at maalis to. Ibinalagbag kasi doon sa highway. At may hanggang ngayong araw, yun ang binigay na taning ni General Torre. At ongoing yan dyan sa Davao City ngayon. Okay. Salamat, Edniel. Balik sa inyo, Ray at Mistea. Thank you. Samantala, Kibuloy dapat nang sumuko upang maiwasan ang tensyon sa Davao. Ayon yan kay Senate President Cheese Escudero. Ang detalye bibigay sa atin RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mistea, nakisabihin si Senate President Francis Cheese Escudero sa mga nananawagan na sumuko na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ bilang isang ito ay sa upang maiwasan na tumimpi ang tensyon sa KOJC compound. Sabi ni Escudero, bilang isang abogado ay pinapayo na mas maiwasan ang kawalan ng respeto sa batas at sa mga tagapagpatupad ng batas at posibleng buhay na mawala kapag sumuko na si Kibuloy. Nauna nang nanawagan ng pagsuko ng pastor ang grupo ng Integrated Bar of the Philippines, Davao City Chapter at ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Git naman ni Senador Risa Hontiveros, lahat naman nangyari sa KOJC compound ay dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung ito ay lumantad na sumarap sa Korte at sa Senado ay naiwasan sana ang tensyon. Ganun pa man ay nanawagan din si Hontiveros sa PNP na pairalin pa rin ang maximum tolerance hanggat maari ay maiwasan na may mga masaktan sa ginagawa nilang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas mula sa Senado. RH Break Time!
Ay, nako, Miss Thea, meron tayong bisita ngayong hapon, ano Ito kaugnay naman sa panibago na namang harassment, ha? Ang daming nangyayari sa ating bansa ngayon. Ng China Coast Guard na naman. Kaya yung resupply mission sa Escoda Shoal ba yun? Abay, naantala. Napurnada. Naku naman, no. Dahil binuntutan daw po ng China Coast Guard vessels ang ating dalawang barko, ha? Nasa ating linya mga kaibigan si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Commodore sir, magandang hapon po sa inyo, Ray and Thea. Ayun lang, naputol. Nawala si Commodore. Abay, ano nangyari? Bakit may ganun? nag-intercept ba? Sa linya natin? Kakausapin natin si Commodore Tariela. Tayo ba'y binuntutan din? Naku, nabuntutan ba tayo? Naku, naman no. Ano ba nangyayaring ito't lagi na lang tayong ginaganyan ng China? Hindi na ba pwedeng matigil yan? At nakita ko yung pinsala na nagawa doon sa ating vessel, ha? Medyo malaki-laki. Sinong mananagot? Ubusin ba nila yung mga vessels natin? Yun ba yung target? Wag naman. Wag naman ganyan. Wag naman ganyanan. Diba? Saka sakop ho ng Pilipinas yung yung pinangihimasukan nyo na po yung pamamahay namin. Oo, kayo po'y nasa loob na po ng pamamahay ng Pilipinas. Pero hindi kinikilala ng China. Ang kanilang kinikilala ay 10-dash line. Yung kanilang yung kanilang history, kanilang sinaunang mapa. Na hindi naman kinikilala ng international community. Ay, sus apo. Ano naman nangyayari sa atin? Si Commodore. Commodore J, magandang hapon po sir. Si Ray Sibayan and Miss Thea Pecho Corpus sir. Magandang hapon po. Hello sir. Yes sir, magandang hapon po sa inyo sir at mga taga-subaybay niyo po sir. Paano ba nangyari dito Commodore Tariela sir? Tayo'y binuntutan na naman ba? Hinaras na naman ba ng China Coast Guard? Well, nangyari nga po kahapon sir, no? Yung Pure Fisheries and Aquatic Resources na barko, yung PRP na with the mission sana na magbigay ng ayuda from Hasa to Escoda Shoal was subjected to harassment ng limang China Coast Guard, binangga-bangga sila, and then they were also attacked through water cannon. Wow. Binangga na naman tayo? Ganun ba yun, Commodore? Yung last year, kahapon sir, are we talking about the yesterday incident? Yesterday incident. The latest. Nagkaroon ng banggaan. Yes, sir. They intentionally rammed our Coast Guard vessel, sir. As a matter of fact, 6 times silang bilangga na China Coast Guard 21551 and 21555. So, kamusta naman po yung ating mga Coast Guard, sir? Well, actually, sir, this is a BFAR vessel, no? BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Wow. They were reported to remain to have high spirits and high morale. Wala namang na-injured sa kanila. At ngayon, as we speak, they're ready on their way to Bataan. Kamusta po yung mga sakay? Wala naman pong na-injure? Walang napinsala? Walang naputulan ng daliri? Wala namang na-injured. Wala namang ganyan. But with regard to significant structural damage at pagkasira ng mga equipment, this will still be evaluated pag nakarating na po sa puerto ng Bataan. Opo. Commodore, ilang barko ho yung nasira naman po rito? Tama ba? Dalawa ba mismo? Ang mission po ng BFAR kahapon ay nag-iisa lamang naman. Ito yung BRP dating Sambal. So, despite of yung pag nag-iisa lang siya, ang China Coast Guard pa rin po ay nagpadala ng mahigit kumulang na 5 China Coast Guard para karangin ang nag-iisang BFAR vessel natin. Wow, 5 laban sa isa. Na BFAR pa. Yes. Commodore Tariela, kamustahin ko lang, ano na po pala nangyari doon sa damages na hiningi natin doon sa last nilang pininsala ng mga barko din natin? We have reported that to the Department of Foreign Affairs, and with regard to dun sa mga diplomatic engagement na ganyan, it's for the DFA to reach out to their counterpart. The Coast Guard doesn't have the authority to reach out to the People's Republic of China. So they're intending to pay for the damages that they have done. Pero wala pa yun. Hinintay pa ho natin yun, Commodore. Pero
magkatapos noon, naghihintay tayo, tapos ito na naman. May panibago na namang pinsalang ginawa sa atin, ha? Yes, sir. Ito, what we can only say with the recent incident ba to, no? Ang China, they don't hesitate to violate international law. They don't hesitate to damage their vessels. They don't respect the UNCLOS. Ibig sabihin, they think that they can be able to justify their illegal actions because of the number of vessels that they can deploy, no? Dumating na ulit sila sa point na for them, they can be able to justify their action with their might. Para sa kanila, what is right is equitable to their capability, which is their might. So paano po yan, Commodore? Tayo ay magharap uli ng panibagong diplomatic protest? On the part of the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir, we're just part of the National Task Force West Philippine Sea. We make a formal report, and since the DOJ and the DFA are part of the National Task Force. It's for the DOJ to evaluate whether it would warrant a legal action, and the same thing with the DFA, no? It's for them to recommend whether there is a need for us to file additional diplomatic protest. So despite of this, Commodore, tuloy-tuloy pa rin po ating mission po dyan sa ating pong sa West Philippine Sea, ano po? Yes, sir. Ang inyo pong Philippine Coast Guard, BSAR, at ang Armed Forces of the Philippines ay hindi po magsasawang magpatrolya. We're not going to be deterred. Nobody's gonna prevent us from doing our patriotic duty to the Philippine flag. Despite of the provocation and the aggressive maneuvering po ng China Coast Guard, tayo po ay hindi matatakot dito. With a very limited number of coastal vessels, tayo pa rin po ay magpapatrolya. Sisiguraduhin na we're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. No. Salamat po, Commodore J. Tariela, sir. Magandang hapon. Mag-ingat po kayo. Salamat, sir. Thank you so much. Hi. Yan po si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita, Mistea, ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Ay, so akala ko sabi nila, gegayem tayo na. Akala ko ba? Bakit? Pero bakit may ganito na naman? Ay, sus. Pinahupa na isang linggo. Umatake ng doble. Standby muna, Milky and Let. Pilipinas ang oras, 5 minuto bago sumapit ng alas 5. Break time! Mayroon tayong report, Miss Dea, mula sa Kamara. Yun daw pagharap ni Cassandra Leong sa Quad Committee hearing. Inaasahan na mas marami pa ang mabubunyag. Ating alamin na report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, importante ang magiging testimonya ni Cassandra Leong sa investigasyon ng Quad Committee tungkol sa issue ng Pogo. Ito reaksyon ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at tagapamuno ng Quadcom, matapos ma-turn over ng NBI sa House Sergeant at Arms ang custody ni Ong. Ayon kay Barbers, si Ong ang tanging link sa Lucky South 99 at sa iba pang Pogo hubs na na-raid at ipinasara ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Tinawag ni Barbers na vital resource person si Ong dahil alam niya ang mga impormasyon sa mga may-ari, abogado at incorporators na sangkot sa illegal Pogo operations. Sa panig naman ni Manila Representative Benny Abante, Chairman ng House Committee on Justice and Human Rights, sa paglutang ni Ong, posibleng matukoy ang koneksyon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Presidential Spokesman Harry Roque sa Lucky South 99. Samantalang desisyon ng kunin ng Kamara ang custody ni Ong ay para masiguro ang kanyang kaligtasan. Sa Miyerkules, ang muling investigasyon ng Quadcom sa issue ng Pogo, illegal drugs at extrajudicial killings na nangyari noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po ng Milky. Samantala, National Maritime Council na nawagan sa China na bumalik sa pakikipagdialogo para resolbahin ang maritime issues sa West Philippine Sea. Detalye mo RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Hindi pa titilag ang Pilipinas sa pagitan ng soberenya, sovereign rights at jurisdiction, gayon din ang pagtatanggol sa maritime at archipelagic interest alinsunod sa international law. Ito ang binigyang diin ng National Maritime Council sa harap ng nararanasang sunod-sunod na harassment mula sa China Coast Guard sa West Philippine Sea.
Sa isang pahayag, sinabi ng NMC na nakaaalarma ang provocative at dangerous actions na ginawa ng China sa loob lang ng isang linggo, kasabay ng pagkwestiyon sa commitment nito na mapahupa ang tensyon. Kaugnay nito nanawagan ng NMC sa China na bumalik sa pagkipagdialogo para resolbahin ang maritime issue sa West Philippine Sea. Nagpasalamat naman ang Pilipinas sa mga pagkundina ng international community sa mga agresibong aksyon ng China na anilay nagpapalakas ay isang hangarin na makamit ang rules-based international order na naayon sa international law. Ito si Lester Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Isang fitness club sa Quezon City na hindi raw pumayag sa proseso ng contact tracing, abay ipinasara. Naku naman no. Bakit kasi ayaw niya? Bakit naman kasi ayaw? May tinatago ba? Sino ba yung mga high profile niya dyan na kliyente? Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Go ahead. Pinatawan ng cease and desist order ang Fahrenheit Cafe and Fitness Center o F Club na matatagpuan sa Rodriguez Senior Avenue, Quezon City dahil sa kabiguang makipag-cooperate sa mga tao ng City Health Department na magsagawa ng contact tracing. Sa report ng Quezon City LGU, nangyari ang pagtanggi ng pamunuan ng Fahrenheit Cafe sa pag-iimbestiga sa kaso ng MPAX noong araw ng Sabado. Itinuturing ni Mayor Jay Belmonte na malaking banta sa kalusugan at kapakanan ng mga residente ng lungsod ang ganitong pagtanggi sa isinasagawang pagkilos para pigilan ang pagkalat ng MPAX. Giit ni Belmonte, pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act ang pagpigil o pagtanggi ng isang tao establishmento na sumailalim sa proseso. Samantala sa isang post sa FB page ng fitness club, kinumpirma nila ang pagtigil ng kanilang operasyon base daw sa atas ng lokal na pamahalaan. Matatandang sa isang derma clinic at spa sa Quezon City rin na kumpirma na nagtungo ang unang kaso ng MPAC sa ating bansa. Ako si Val Gonzalez. Fahrenheit pala yan, no? Fahrenheit? Oo, Fahrenheit. Nakalagay lang F. Oo, Fahrenheit. F Club. Oo. Pag si Celsius kasi yun. Yan yung kanilang logo. Yan yung kanilang logo na nakalagay dyan. Pero yung kumpletong pangalan nga nito Fahrenheit ay ang Fahrenheit Cafe and Fitness Center o F Club. Maraming mga ibinibigay palang serbisyo ito, Ray. Pwede rin mag-gym dun sa loob. Pwedeng fitness club eh. Pwedeng mag-gym, pwedeng magpamasahe. Pwede rin yung mayroon pang ibang uri ng exercise silang ini-offer, pero ito isang high-end na fitness club. Kaya dito natukoy ng o napagalaman ng Quezon City government na meron daw posibilidad na mayroong kaso ng MPAX. Kaya nagsagawa sila ng proseso ng contract tracing, pero ibinagtabo yan o hindi pumayag ang pamunuan ng fitness club. Kaya ito ay ipinasara na ngayon ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon. Yun. Ako si Val Gonzalez, back to you, Ray, at Sister El. Thank you, Val Gonzalez. RH Break Time. Pero sandali lang, Miss Thea, wala na tayong oras. Bay, banggitin na lang natin tong pagkilala ni Pangulong BBM sa mga unsung heroes, ano ha? Ayun. Kasama na rito yung mga manggagawa, mga teacher, mga healthcare workers, at iba pang ordinaryong individual na tinuturing nating silang mga makabagong bayani. Aba, isama nyo ang OFW. Sa payan. Sila yung malaking ambag sa ating ekonomiya. Correct. Diba? Oo. Ayan, kaya... Pero hindi natin kakalimutan yung mga sakripisyo ng ating mga namayapa ng bayani. Correct. Dahil hindi natin may enjoy. Kaya iingatan din natin siya. 14 yan, mga national heroes. Sino sa 14 ang naalala mo? Jose Rizal. Yun, galing Bonifacio. Yun. Diba? Yung mga sinauna si talaga. Si Melchora Aquino. Yung sa gumawa ng Jose Watawa. Abad Santos. O diba, yung iba dyan, street, sa national heroes pala yan. Street na lang natin nakikilala. Hindi natin alam kung ano yung contribution nila. May ambag yung mga yan. Gombursa. Ayan, diba? Pinanood ko yung movie niyan. Diego Silang. Di ba kasama si Diego Silang? Di ba kasama si Diego Silang. Saka si Gabriela Silang. Ano yan, mag-asawa yan, diba? Oo, diba? Ayan. So, ayan ho ang dahilan kaya holiday tayo ngayon.
yung mga national heroes po natin. Kaya ipagpatuloy natin yung kanilang mga kabayanihan na ginagawa, yung pagmamahal na ginawa nila sa ating bayan. Sana tayo din, gampanan natin ang ating katungkulan na yan. Tama. Huwag tayong maging makapili. Hoy, kung ano lang yung favorable sa'yo, yun lang yung gusto mo. Hindi, yung mga, makapili ng panahon ng... Nakabayong yan, di ba? Nakabayong panahon ng Hapon. Hiyang-hiya ka eh. Alam mo kasing mali yung ginagawa mo. Tinuturo mo yung mga kababayan mo na, na parurusahan. Oo. Nakakahiya kasing ginagawa mo, kaya mangbayong ka. Eh ngayon, makapal na ngayon ang mukha ng mga nagtuturo. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa programang RH Break Time. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, Ray Sibayan. Thea Petro Carpuz. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras para po sa balansyadong programa nina Henry at Miss Karen Oyong. Alas 5:07 ng hapon.